Dekada 70, isang kaguluhan ang bumulabog sa tahimik na bayan ng Tulunan, North Cotabato. Naging pugad ito ng karahasan sa pagitan ng grupo ng mga Kristiyano na kung tawagin ay Ilaga, at ng tinatawag na Black Shirts at Barracudas na binubuo naman ng mga Moro. Ayon sa kwento ng mga taga rito, nagsimula ang away ng dalawang grupo matapos pinahirapan ng Barracudas ang pamilya ni Commander Toothpick, ang pinuno ng Ilaga. Inabuso rin umano ang kapatid nito na nakilalang si Commander Ligaya. Simula noon, nag-armas na ang mga sibilyang Kristiyano at nagkaroon ng ilang maiinit na komprontasyon ang magkalabang grupo. Isa si Mang Jerry Nim sa mga nakaranas ng hirap, takot at pagdadalamhati sa panahong iyon. Pagamat musmos pa lamang siya noon, nakita na niya ang karahasan na dulot ng away na ito. Tandang-tanda pa niya ang pagsunog ng ilang kabahayan sa kanilang komunidad, ang pagnakaw ng kanilang mga alagang hayop at maging ang kanilang pagkaing bigas. Naranasan natin ang hirap at maliban dyan, hindi tayo nakapagpatuloy ng pag-aral dahil sa gulo na ito. Sa paglipas ng ilang taon ay humina na rin ang bangayan ng mga Kristiyano at Muslim. Ngunit ang akala nila na siya nang simula ng katahimikan ay sinirap palalo ng pagdating ng CPP-NPA sa kanilang lugar. Kwento ni Mang Jerry, maraming beses siyang umuwi sa kanilang tahanan mula sa kanyang eskwelahan na wala na ang kanyang mga magulang, kasama ang iba pa niyang mga kapatid. Lumikas na pala ang mga ito upang makaiwas sa bakbakan ng militar at ng rebeldeng New People's Army. At dahil sa walang humpay na kaguluhan na nagdulot ng kahirapan sa mamamayan, napilitan na rin siyang huminto ng pag-aaral. Dulot ng kaguluhan ng labanan na ito ng New People's Army at saka militar, mga Kapgo, ay maraming na-dislocate, maraming namatay sa labanan, sa engkwentro. Mga magsasaka ay hindi na makapagbungkal ng lupain, hindi na makapagtanim ng anumang mga makakain nila dahil sa palagi na lang engkwentro. Ang mapait na karanasan ni Mang Jerry ang naging inspirasyon niya upang mangarap para sa kapayapaan at katiwasayan ng kanyang bayan. Ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawin ang lahat upang hindi na maranasan pa ng kanyang asawa at mga anak ang masaklap na karanasan. Kaya naman, nang nabigyan siya ng pagkakataon na mamuno sa kanyang barangay, hindi na siya nagdalawang isip na tuparin ang pangarap na iyon. Taong 1990, habang mataas pa rin ang problema ng insurhensya sa bayan ng Tulunan, nagkasundo ang mga opisyal at mamamayan ng 4 na barangay ng Bituan, New Alimodian at Nabundasan na magpatupad ng mekanismo upang mahinto na ang mayat-mayang kaguluhan sa kanilang lugar. Dahil pagod na rin sa sitwasyon, pumirma ang mga residente ng isang resolusyon kung saan nakasaad ang kanilang desisyon na magtayo ng isang lugar na walang militarisasyon at armadong labanan. Nakasaad rin sa resolusyon ang lumalalang takot sa crossfire, ang miserableng kondisyon sa evacuation center at ang takot sa gutom. Kaya noong ika-10 ng Pebrero taong 1990, naganap ang launching ng Bituan Zone of Life o Zone of Peace. Ang sumunod na 2 taon ay nagbigay daan sa pagkabuhay ng 3 pang Zones of Peace: New Alimodian, Miatub at Nabundasan. Sa loob ng Zones of Peace, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng militar, ng mga rebelde at sinumang may bitbit na armas.
Bawal din sa mga komunidad na ito ang pag-iinom ng alak at pagsusugal. Mula noon, isang exodus ng mga evacuees ang naganap papunta sa mga zones of peace. Malaki ang benefits. Bakit? Because once they gain recognition from armed groups, both the military and AFP, and recognition from the government, napakalaki because people can move on with their lives, rebuild their lives, socio-economically, especially socio-economically, without fear from, being caught in crossfire. Kasi ang mga PSON ay nabuo sa mga communities that have been ravaged by war, have been caught in a crossfire. So pag merong ganong sort of cessation of hostilities within their area, ang gagawin lang nila maghanap buhay, magsaka, ganon. Walang disruption, walang evacuation, walang displacement. Alam ng taong bayan, ang taong nakatira dito, kung anong klaseng grupo ang pumasok. Kasi sa totoo lang, Kilala niyo lahat ang isa-isa, no? kilala. At saka totoo lang, mayroon ding relatives dyan ang mga nakatira dito. Doon sa kabila, sabi natin sa NPA, mayroon din mga relatives dyan Aminado si Mang Jerry na hindi naging madali ang pagpapatakbo ng isang peace zone. May ilan raw kasi natahasan pa ring lumalabag sa kasunduan. Kasama na ang media dito doon namin sa dialogue sinasabi sa mga military na kapag hindi kayo re-respeto o magalang, sasabihin namin, i-report namin, ipaabot namin ito sa media Taong 1993, nagsimula ang pagbuhos ng tulong para sa pagpapaunlad ng peace zones sa tulong na rin ng National Unification Commission sa pamamagitan ng Inter-Peace Zone Development Council na may 12 miyembro. Ipinatupad ang iba't ibang programa at proyekto batay na rin sa tunay na pangangailangan ng mga residente. Kabilang narito ang pagpapasimento ng daan, pagpapatayo ng eskwelahan, small water impounding at supply ng kuryente, cattle dispersal at ang pagbibigay ng iba pang livelihood recovery assistance tulad ng post-harvest facilities. Malaki mababago ng sitwasyon kasi nung wala pang declaration ng peace zone, palaging merong gulo, mayroong encounter, mayroong mass operation, then ang epekto doon, evacuation, saka anong nangyari doon sa evacuation center, mayroong nagkasakit at marami pa mga problema, kulang sa supply na pagkain, gamot at iba pa. Subalit nung na-declare ng peace zone, naramdaman ng mga tao na mayroon na silang time na makatrabaho upang makapaghanap ng pangailangan sa buhay, makatulog. At dahil sa matagumpay nilang naibangon muli ang kanilang komunidad, tumanggap ng prestiyosong Galying Pook Award ang Bayan ng Tulunan noong 1994. Ito'y bilang pagkilala sa kanilang taos-pusong pakikibaka at pagtutulungan makamit lamang ang kapayapaan. Ang masusukat mo ang success ng peace zone kung buhay pa rin sila ngayon. When they were founded in early 1990s, and if they are still existing, and they still claim to be, and if they are still being respected as such, their character, then you can see they are successful. It's a successful thing. And mind you, this is something unique to the Philippines, I think. This is something unique and very phenomenal. Yung mga hindi nyo ma-imagine na yung mga grassroots mahihirap na talagang nasirang-nasira ang buhay nila sa giyera, nakagawa ng ganitong initiative, ng kaganitong movement. Nasasabihin nila sa magkabilang panig, tama na, pagod na kami, kawawa naman kami yung tinatamaan, kami yung So, tama na, umalis na kayo dyan.